Yun, galing lang tayo sa sa Universikulo 13. Grabe yung event na yun. Grabe rin yung panahon nun. Grabe yung mga resulta. Kulit ng resulta ng isang laban. Pero overall, ayun, syempre masaya pa rin na naitatawid natin yung mga events. Tas kasama na rin doon kumbaga yung yung hinahabol nating quality tong buong taon. So far so good. Wala pa namang event o na sobrang baba sa expectations namin at expectations ninyo. Kaya ito, subok pa rin dito sa susunod na event at sa mga susunod pa hanggang ahon ng magawa natin na buong taon, parang walang patapon na lineup. At yun, Vuelta Balentong, yun nga, parang isa sa mga pinaka sikat na event title sa Flip Top. Kadalasan yung kasaysayan nga niya, ito yung mga pinaka wild na nangyayari, kung ano-anong wild na nangyayari sa mga dati naming Vuelta Balentong. Para sa ibang fans, tinuturing nilang ito na yung parang pangalawa sa ahon. Para sa akin, syempre, yun nga, sinusubukan naman natin gawin lahat naman ng event ganong level na. Yung yung huling Vuelta, baka mahirap rin tapatan yun kasi kung tuusin, yan yung sa isang banda parang yun yung simula sa simula natin sa maging standard natin yung big venue. Doon nga lumaban yung top 1 and 2 most viewed MCs. Ibang level din yung attendance nun. Bukod sa ahon 15, hindi pa natin talaga natatapatan yung ganong ulit dito sa Metro 10, pero ganun pa man, okay lang din naman kasi syempre ayaw rin naman natin ng mga safety concerns o safety problems sa at comfortability syempre sa inyong lahat, ayaw naman natin yun. Kaya yun yung isang pinagkaiba, pero baka on paper, baka sa lineup, baka mas mabigat talaga to, mas matimbang talaga to. Doon pa lang sa sa nakaraang Vuelta. Syempre, yun nga, yung mga lower undercard slots sa lineup, sinusubukan natin laging ibigay sa mga up and comers na deserving, ganyan. Dito, lahat kilala nyo lahat big name kung tusin, or big matchup. Kaya yun yung isang malaking diferensya ng Vuelta Balentong na to kumpara sa parang kumbaga kahit kumpara sa karamihang lineup natin na yun nga, kung may mga ibang undercard, may mga up and comers o may mga rookie o eto wala talaga masyado. Kaya kailangan lang din idin yung dami ng ng isabuhay tournament champions at finalists sa lineup na to, So andyan si GL, counted na natin as 2. Andyan si Husky, finalist. Andyan si Lipcram, finalist. Si Mzite, champion, 2x2 at isa buhay. Invictus, pistolero, 2 champion. J Black, champion. Fruz, 2x2 champion. At ganun ka siksik talaga yung lineup na to. Yun lang yun. At sobrang tindi. Yun, sa Vuelta Balentong, kita nyo naman po siya sa lineup pa lang. Talagang pinuno natin, siniksik talaga natin. May ilang matchup pa nga na hindi pa umabot dito na habol ko rin sana na kumbaga malakas na talaga to, pero posibleng mas malakas pa kung naihabol yung ilang matchup ko na habol. Pero syempre, pucha, sino pa ba magrereklamo sa lineup na to? Doon pa lang sa nakaraang event, si Jonas main event. Tas pucha, ito napunta siya bigla sa sa ilalim, Kaya wala naman ibang ibig sabihin yun kundi ganun kalakas yung simula pa lang kaagad ng natin, ng programa natin. At syempre kung walang palya sa lahat ng mga laban, isang matinding gabi ng battle rap ulit para sa Pilipinas at para sa inyong lahat. Kaya yun, sa production value, mga bigla namin na nakikita na parang, uy, pwede pala natin iusog tong poste na to, usog tong stall na to, usog tong
may onting pondo ulit, ganun ulit, parang reinvest na parang ano pa pwede natin paggastusan, pwede natin paggandahin yung yung entrance, yung ganito ganyan, yung mga positioning ng ganito ganyan ng food stall or may task ba tayo or kailangan pa ng dagdag na na bantay o kamay. Yan, mga ganung bagay lang din naman, pero medyo sanay na rin talaga tayo dito sa Metro Tent at maraming salamat rin sa kanila sa lahat ng kooperasyon at kumbaga sa pagtanggap rin sa amin na hindi biro yung scheduling nila, pero naagaan talaga natin. Tong September 20, baka nung pa ata to na-book baka February pa lang na-book ko na tong September 20 na to, kaya hindi biro talaga, parang tinatiming lang talaga natin kung saan namin nakikita nagme-make sense yung mga schedule ng mga events, paano mag-cash in ganito karaming events kung ganito yung mga petsa na babagsakan natin, mga ganung bagay lang. At syempre yun nga, yung mga logistics rin na pwedeng ayusin pa bukod sa usog-usog ganito ganyan. Tulad niya, halimbawa, marami kasi mga represent collabs natin, may mga stall yan sa live event, kita niyo naman ata minsan sa video, pero dahil yung karamihang brands nagkakaroon pa sila ng mga iba't ibang promo, iba't ibang sale, nagkakaroon ng dagsaan ng pila, kaya syempre parang paano pa natin pwede improve yan para yung pila na to hindi haharang sa ibang manonood, mga ganung bagay, pero ayun nga, mas patan nyo dun sa mga live events, mga special promo kada brand, mga special releases, at syempre lalo kapag bagong release lang na baka kung di ako nagkakamali, may paisa-isang design na nagkakaubusan dun pa lang mismo sa event. Kaya kung ikaw isa ka sa mga supportang tunay sa online lang, di ba? Wala namang problema, pero kung nakita mo yung design tas natripan mo, pag PM mo wala na pala, o kaya hindi na pala balak i-restock or nagka-restock na, tapos yun na pala yun, yung huling batch nun, baka maisipan nyo dagdag dahilan para pumunta sa events, tapos ganoon din, mga maliliit na bagay, kahit yung syempre, paano rin natin pwedeng gawin mas komportable para sa SVIP, halimbawa, kaya nag-adjust kami, parang may dedicated beer booth sila doon, flip-top beer, mga pagkain, mga ganong diskarte. Pero yun, paano ba pagandahin kapag lalo nagkakadagsaan sa tuwing break, nagkakadagsaan doon sa booth, paano natin magagawa na mas ma-accommodate lahat ng mga tao na parang habol talaga yung flip-top beer, tas syempre tuloy pa rin yung mga ibang operations din na makapag-serve ng hindi gaano nakaka-istorbo sa event, pero ayun, punta rin kayo sa iba pa rin yung live dahil dagdag na rin doon yung flip-top beer. Doon yung matitikman sa ngayon. Yun nga, pinaplansya pa rin natin yung mga plano-plano, mga development at distribution at kung ano man. Yun, syempre, dagdag yun sa overall experience, So, mula sa pag-apak mo doon, sa kinokonsumo mong pagkain, inumin, mga nasusuot mong mga damit o kung ano man, parang parte yun ng buong experience. Tas kumbaga, lalo kung hindi ka pa nanonood talaga ng live, tas minsan sa upload, akala mo bakit ganito ganyan, bakit may pagod dito, bakit may sobrang excitement naman dyan o ganito ganyan. Yan, lahat yan nakakadagdag talaga sa overall live yung experience. At baka sa beer talaga, parang yung iba napapagod dahil lasing na sila o kaya nasarapan masyado, di ba, naparami. O yung iba naman kumukulit kaya dahil lang din doon, kaya ayun, spatan nyo yan. Enigma machine nga pala para sa Vuelta Balentong 12. Pero siguro naman ito na siguro yung medyo mas maikling match breakdown, Ano pa ba iba-breakdown ko dito? Tangina, familiar naman kayo sa kanilang lahat. Pero sige, subukan natin. Jonas versus Frus para sa panimulaan natin ngayong gabi. Ang pinaka ko na lang dito, syempre, ako pakiramdam ko, putangin na nito si Jojo Titirahin na naman ako nito, gago to Lagi naman siyang lagi naman siyang bumabali, tapos biglang titirahin pa ako sa battle, Pero pero di ako magugulat na i-angulo niya na kesyo mula sa main event, pabagsak siya sa undercard. Pero ang pinaka ko lang naman dito, ang minsan na pumapasok na logic sa pagdating sa ganitong sa billing.
kung pansinin nyo pa nga, way back, di ba? Pucha, walang ano eh. Wala talagang ano. Sinasadya ko yun dati sa lineup na parang walang top bill, walang main event, walang ano, nakahalo palagi. So, makikita mo si Looney nasa ilalim, parang ganun. Parang, kasi dati sinasadya ko yun para ano eh. Para, kumbaga, supportahan nyo lahat, di ba? Parang hindi yung, parang kumbaga yung trato ng ano ng liga sa kanila is lahat yan deserving ng ano, walang isang main event na lumalamang sa ibang matchup o kung ano man. Pero syempre nag-evolve mga bagay-bagay, nagbabago. So hanggang sa umabot nga tayo sa ganun na ano, yung medyo katumbas nga ng mga boxing or kung ano man na ano na main event ay main event. So sila yung nasa tuktok. Dito naman, syempre magtataka bakit si Jojo naman yung ano pinakailalim. Sa mga nandito sa kaliwang gilid ng poster, si Jojo lang yung hindi ano isa buhay champion. Ang nangyayari kadalasan is main event. Kung meron mang main event na ano hihigit sa main tournament battles, yun yung nasa tuktok. Tapos susunod na yung tournament battles. Pero yun nga, kung hindi ko maalala, malamang nangyari na to sa past battles no na kung ano man yung tournament battle, siya rin yung main event. So siya yung nasa tuktok, no. Pero ito dahil yun, may dalawang laban si GL para kakaiba rin yung dating niya sa ano, talagang magkasunod yung pangalan niya. At syempre, reigning isa buhay champion. Tapos dalawang ano tournament battles nga dahil sila yung ano, parang kumbaga second priority pagdating sa main event. Lip Cram Katana nasa kaliwang gilid. Tapos puro ano na yan, di ba? Isa buhay 2x2 champ, M-Zite. Isa buhay champ, Pistolero. Isa buhay champ, J Black. Kaya ano, butsa ka Jojo Ikaw na naman At pagbabalik hindi naman pagbabalik, pero ang ano, ang pagbawi ni Fruz. Ito yung mga matchup sa totoo lang, hindi ko alam kung ba't hindi pa siya mas maagang nangyari, no? Pero ngayon napakabagay. Sana makabawi talaga si Fruz, mahanap na niya yung ano, yung sinusubukan niyang gawin last year. Hindi biro talaga kalaban si Jojo kahit kailan. Parehong syempre may sarili silang ano, mga brands of comedy, parehong matinding rap ability. Baka lamang sa freestyle ability ng onte si Jojo, pero kaya rin ni Fruz yan. Expect the unexpected. Mukhang yun yung magiging tema natin sa ano, buong lineup na to, no? Susunod, J Black, isa buhay champion. Galing lang siya sa Gubat 15, no? Yun nga, ngayon na panood nyo na. Hindi niya alam pero kinalaban niya, yun nga, dalawang isa buhay 2025 finalist sa dalawang gabi at hindi biro yun, no? Kaya shoutout sa kanya. Ito naman, ang kalaban niya naman ngayon si Slock 1. Baka yung iba isipin nila step down mo ano, pero para sa akin hindi naman. Bukod sa may habol rin talaga si Black na ano na style na makalaban, tapos si Slock para sa akin lagi pa rin improving at improving kahit na ano sa kabilang banda naman ano, palapit siya ng palapit din sa ano sa pwesto ni K-Ram na pareho na silang ano ihuhulog na sa bangin. Pero tingin ko interesting tong ano, ito yung mga matchup na ano may ilalabas sila sa isa't isa. Huwag sanang ano kabastusan yung mga ganong ano ilalabas nila, no. Pero delivery baka lamang si Slock, strategy angles J Black, orthodox usage of techniques, mapa bars or comedy baka si Slock. Kasi parang sa akin si J Black ano hindi siya left field pero hindi siya pinaka orthodox, 'di ba? Yung mag-construct mapa comedy, mapa technical, hindi siya pinaka orthodox na yung setup punchline 1-2 punch mga ganun, or marami siyang ibang techniques na ginagamit. Si Slock medyo mas orthodox pagdating doon. At yun, expect the unexpected. Susunod, Pistolero versus Invictus, isa buhay champ versus isa buhay champ. Ang pagbabalik ni Invictus sa flip top. At ganoon din, ito yung mga matchup na tingin ko may mahuhugot sila sa isa't isa talaga na ano, posibleng hindi pinaka-exciting na kalaban
ni Pistol sa, kung titingnan nyo sa lente ng ano, yung mga, alam mo yun, yung mga mas pasabog na patawa o intriga o kung ano man. Pero sigurado ako pareho tong ginagalang nila yung pen game ng isa't isa at hindi sila lalo silang hindi papatalo sa ganun. Syempre actually muntik ako nang sabihing freestyle ability lamang si Pistolero, pero hindi sa battle iba yung freestyle ability ni ni Invictus kasi nakakagawa siya minsan apat na na sobrang perpekto ng tugmaan at nung setup punch. Hindi siya mema na rebuttals or so kung tusin sobrang sobrang pantay baka lamang si Pistolero siguro sa onting comedy. Tingin ko si Invictus kaya niya rin naman kung ginusto niya. Nasa kanya na lang talaga kung anong pipiliin niyang direksyon ng strategy niya. At tingin ko may ilalabas na gigil si Pistol dito na para gisingin kayong lahat ulit at tandaan kung bakit si Pistol ang isa sa pinaka kinakatakutan at may isang panahon na pinaka unbeatable na battle MC sa liga natin Kaya abangan niyo yan. At ganoon din si Invictus kasi si Invictus din may mga trip rin niya na iba't ibang klaseng matchup. At yun nga, yung ganitong match pareho sa kanila, hindi ito yung unang maiisip nilang makalaban. Pero tingin ko may ilalabas silang gigil sa isa't isa talaga dito. At yun nga, hindi, kumbaga, ganyan si Invictus, pagbalik niya sa flip top, hindi siya magpapatalo sa kalidad na MC rin tulad ni Pistolero. At yan yung mga expect the unexpected na malay mo, ito yung sleeper battle of the night, tingin ko. Susunod, M-Sight versus MP3. Isa buhay champion M-Sight versus up-and-comer MP3 na mukhang nagiging paborito nyo sa panahon ngayon, M-Sight ang pagbabalik mula sa medyo mahaba-habang pahinga kasi lahat tayo sanay na talaga sa tuloy-tuloy siya laging kumakatay, tuloy-tuloy siya laging naka-battle mode na ibang level. Sa taas na level niya at sa dami na nakalaban niya, sa isang banda medyo nauubusan talaga siya ng mga kalaban, ganun pa man, nakakatuwa na kumbaga pinagbibigyan niya si MP3 mag-step up ulit dahil itong mga huling mga laban ni MP3 talagang step up lang ng step up. So shoutout sa kanya. Tulad nga ng paulit-ulit kong sinasabi, isa sa pinaka polished na up and comers talaga sa liga mula nung simula niya hanggang ngayon. Alam ko syempre kung ano-anong sinasabi nyo tungkol sa kanya sa judging niya. Nagbigay naman ako ng public statement tungkol doon. Ang masasabi ko lang is ako bilang league owner, 100 out of 100 times mas pagkakatiwalaan ko yung judgment ni MP3 kaysa sa inyong lahat. Kaya yun lang naman yun, hindi nyo naman pwedeng sisihin siya na parang siya yung nagpapatalo sa mga paborito nyo kung ano man dahil 5 pa rin yung judges na yun, parang ang labo lang lagi na pero ayun, kung makitid ang utak nyo, siguro ganyan talaga yung may isip nyo. Kailangan yung may masisi. Ang tingin ko naman kung may sisihin na lang kayo, sisihin na lang natin lahat si K-Ram. Yan naman yung niya, 'di ba? Yan naman yung purpose niya sa mundo, 'di ba? Pero yun, tulad nito kahit yan, oo, si M-Sight ibang level na veterano at siya yung nagbibigay ng tsansa siguro sa pagtanggap ng matchup na to kay MP3. Pero sa sa strategizing at di ko masabi. Parang syempre easy favorite si M-Sight dito, pero sa MP3 parang nandiyan yung kakayahan niya yung manggulat talaga. At hindi pa lumalabas ngayon, kaya yun nga, ang dami na yung basher. Pagkalabas ng battle niya, tingin ko baka mga 40% doon babalimbing ulit pabalik sa biglang idol nila si MP3 kasi ibang klase rin ginawa niya sa Gubat 15. Abangan niyo yun. At yun nga, parang hindi naman siya pumunta doon na wala siyang battle, tas parang nanggulo lang siya sa judging, May battle rin siya nung araw na yun. Putang na, kinatay niya. Hindi biro yung kalaban niya. At
At yun, nangyayari yung mga ganung bagay sa ano, sa liga. Parang hindi pa kayo sanay, di ba? Puta na, 16 na taon na. Pero anyway, kasalanan ni Kairam yun. Kung style-wise, syempre si M-Site, hindi siya nauubusan ng ng gutom at bale eh. Tapos hindi rin siya, kumbaga yung gutom, nandyan yan para sa battle mismo, pero nandyan rin yan sa mismong improvement, sa overall craft, man. Parang isa talaga yan si M-Site sa pinaka nagmamahal nitong ginagawa natin, tong passion natin sa craft ng battle rap, no. Napaka well-rounded, kaya niya magpatawa, kaya niya mag-technical, kaya niya mag-freestyle, kaya niya tingnan natin, baka marami na rin siyang napapakitang evolution throughout the years. Kahit ano man yung akala nyo, hindi ako magugulat kung may bagong baraha siyang may ilalabas ulit dito. Tingin ko hindi rin niya gustong magpatalo sa katulad ni MP3 ngayon na kung ano man yung tingin nyo kay MP3 ngayon. Hindi naman talaga ever since naman hindi ayaw magpatalo niya ni M-Site kahit kanino, no. Kaya MP3, yun nga, very orthodox, very polished, technical comedy, kaya niya delivery, kaya pang i-improve. Ganun din naman si Zite, kahit papaano, lahat naman pwede pang i-improve yung mga ganun. Syempre lamang siguro ang rebuttal ability ni M-Zite, lamang ang experience at pagkamama ni M-Zite. Pero tingin ko, gusto kong isipin na kung ano man yung natatanggap na pagbabash ni MP3 ngayon, gusto kong isipin na lalong liliyab yung pagka-flaming niya. Hindi, joke lang. Lalong liliyab yung niya, yung apoy niya para sa matchup na to, at para patunayan sa inyong lahat kung bakit siya nalalagay sa mga posisyon na tingin niyong hindi niya deserve, no? Susunod, Katana versus Saint Ice, Isa Buhay 2025 semifinals. Man, talagang expect the unexpected mula nung pagbuo pa lang ng 16 para sa Isa Buhay dito. Hindi ko ma-imagine agad na mapupunta tayo sa matchup na to. Kung tinanong niyo ako 2 years ago, no, kung may imagine ko ba na ang isa sa mga pinaka-inaabangan na Isa Buhay semifinal battles ay Saint Ice versus Katana, hindi ko rin masasagot yun 2 years ago, no. Pero nandito na tayo ngayon. Syempre, Katana isa sa mga pinaka-promising na up-and-comers na every step of the way napapatunayan niya yung nag-live up naman siya sa hype. Sa isang banda, baka pa nga masyado na mataas yung hype sa kanya, kaya lagi kayo may inaasahan sa kanya, at kung hindi niya maabot yun, kasalanan pa niya, no. Saint Ice, man, napaka ibang klaseng napakalaking inspirasyon talaga ng ginawa niyang pagpupursige mula sa pagkakilala ko sa kanya nung totoy pa siya, medyo mas nakakainis pa siyang bata at lahat, at yung sa panahong nagpahinga muna siya sa liga, tapos hanggang sa nag-mature siya, tas yung buhos niya talaga dito sa kabila ng mga pinagdadaanan yung sa personal, iba, inspirasyon talaga, nakaka-inspire talaga na yung dedikasyon niya, yung focus niya, yung di ba, yung tulad yan, parang kung tinanong mo, kahit sino sa atin, tanungin mo, tingin nyo ba, kuyari, in year 2020, or sabihin na natin pagtaas ng COVID, no, sabihin na natin 2022, year 2022, kung tanungin ka, parang tingin nyo ba, si Ice Rocks ba, magkaka-comeback at isa na siya sa pinaka-paborito at makikilala pa siya sa level ng freestyle niya, masasagot niyo ba yun sa 2022? Tingin ko pare-pareho yung mga sagot natin lahat. At ngayon 2025, man, talagang mula yung pagpursige niya mula last year sa lahat ng hindi lang sa flip top, kasi kung sundan niyo yung niya, yung laban niya sa mga underground leagues, putya, wala talaga siyang minsan may iba siyang buwan na 4 yung battle niya sa isang buwan. Tapos kumbaga, yun yung para sa lahat naman nangangarap, paano ba maging ganun? Paano ba magawa yung nagagawa ni Saint Ice nung nakaraang putang ng 'di ba? Parang divine intervention na talaga. Paano nagagawa yun? Doon nagagawa yun sa ganung level na pag-practice, sa dedikasyon, sa hindi pagsuko sa sarili, tuloy pa rin ang tiwala sa sarili, at hindi niya rin wala na siyang dinaya sa proseso, wala na siyang talagang ginapang niya, at andito tayo ngayon. Isa Buhay semifinals,
pareho silang siguro may ano, pwedeng i-improve pa talaga yung delivery. Katana, unorthodox angles, orthodox style pero unorthodox angles. At ang maganda yung ano, napakaganda nung ano nung pag-blend nun. Nandun yung kapasidad niya rin nga magpatawa at magpaka-technical na kakaiba. Saint Ice, medyo siguro yung ano, feeling ko may ano may maabot pa to si Ice sa ano sa style ng sa klase ng comedy niya na hindi lang pa kinakagat ngayon. Baka ngayon dahil ano medyo all eyes on him sa kanya mula sa last battle niya. Baka mas may tiwala na siya, may kumpiyansa siyang i-execute yung mga ibang ano skill set niya na tingin ko tinatago pa niya. Tas yun. Freestyle ability, baka lamang at this point, hindi naman siguro unfair sabihin na ano, lamang na si Saint Ice. Pero syempre, baka hindi rin safe na strategy na ano na sumalalay lang lagi doon, lalo papasok tayo sa semifinals at patayan talaga to. Expect the unexpected. Tingin ko kahit sino sa kanila ano, deserving talaga at kahit dito sa semifinals at lalo sa nagawa nilang pareho sa mga individual nilang career na nakuha na nila yung attention ninyo sa wakas. Panalo na sila doon. Sana manalo ulit silang pareho sa September 20. Susunod, para sa semifinals din, Lip Cram versus Ban. Alam nyo na, Lip, siya yung medyo sa isang banda parang odd man out dito sa semifinals dahil lang siya yung pinaka veterano sa isang banda, no. Sa tenure siguro nauna pa ata si Ice Rock sa kanya sa liga, no, pero kumbaga sa pagiging aktibo syempre mas veterano na siguro si Lip sa panahon ngayon at so yun yung lamang niya sa kanilang tatlo. Nandun talaga yung ano, iba pa rin yung experience at iba pa rin yung ano nasaksihan nyo na to kahit kailan may ano may panahon na hindi nyo trip si Lip, tas may panahon na ano, mind-blowing yung galing niya. Ako, mas leaning towards pa rin ako sa mind-blowing kadalasan, kahit na siguro yung iba nakakaramdam ng umay sa kanya o ano, or dahil yun nga parang hindi trip yung mga ibang ano niya sa social media, pagkakulit niya kung ano man. Pero para sa akin, man, parang hindi nyo talaga ano yun, hindi nyo count out yan si Lip, no. Lalo sa mga ganitong ano ito yung mga pagkakataon na ano na nag-step up to the plate yan si Lip, tas bigla na lang ano, mind-blowing performance para sa inyong lahat. Si Ban, tulad nga ng sabi ko, dark horse ng tournament na to. Nandyan lahat ng tamang tools para talunin ang isang katulad ni Lip, no, na hindi ko basta-basta masasabi para sa ibang kabatch ni Ban, no. Pero kung yun nga sa batch nila, kung meron mga ano handa na tumalo sa ganong level, ano very chess match to. Ako nakikita ko chess match to. Nandun yung skills nilang pareho sa ano, sa comedy, sa technical strategizing. Baka lamang ng freestyle ability si Lip Cram dahil syempre mas natural pa rin siya ano, nagtatagalog kaysa kay Ban. May additional layer of ano of translation at mental assertion para lang ano, 'di ba? Makabuo ng ano ng rebuttal na magugustuhan nyo. Pero isa sa mga underrated na ano na abilities nito ni Ban, yung strategizing niya, no, mula nung first round sa second round, parang ano nababasa niya yung laro, nababasa niya kung kailan niya ilalabas yung aling sandata sa ano 'di ba, sa kaninong kalaban, no. So baka yung iba kasi iniisip chamba lang yun ni Ban, pero sa ano, parang para sa akin, no, kapag ina-analyze ko talaga yung mga nasabi niya sa ano, sa unang laban niya, hindi ano hindi chamba yun, man. Parang talagang ano, intentional yun. Ibig sabihin talaga alam niya na ganito yung gagawin ng kalaban, ito yung magagawa ko pang ano yun, pang kontra doon, dito ako aarangkada, dito ako ano, 'di ba? Parang mga ganung level na strategizing.
mga Battle of the Year candidate ulit sana. Tong dalawang semifinals, putang na sana, 'di ba? Sabihin na natin sa kanilang apat o sa kanilang tatlo siguro dahil si Lip medyo mas kilala na nga, mas established yung pangalan. Sana, alam mo yun, dagdag dahilan para suportahan nyo yung mga ganitong pangalan na posibleng hindi nyo kilala, di ba? Siyempre, marami na rin dyan mga viewers natin, mga suportan tunay, pero baka suportan tunay kayo nung 2010, 2014. Siyempre, matagal na ang panahon na yun. Lahat tayo tumatanda, naiintindihan ko yan. Pero kung may panahon man na nagpahinga muna kayo sa pagsunod sa pagsubaybay sa flip top, baka ito yung magandang panahon para pumasok ulit. At kung ayaw nyong sumugal ng oras sa mga pangalang hindi nyo kasing kilala, at least sa semifinals na to, sa tatlong pangalan na to, kung hindi pa kayo kasing familiar sa kanila, ito yung magandang panahon para mag-tune in ulit at makita nyo kung hanggang saan pa natin madadala tong buong battle rap shit na to at buong isa buhay tournament battles na to, no? Kaya expect the unexpected. Malay mo, ito na yung panahon na na tatay talaga si Lip Cram sa entablado. Sinasabi ko lang, inuunahan ko lang dahil para hindi na talaga gawin. Kasi kung hindi ko sabihin, baka mamaya at least kung naunahan ko, kahit pa paano yung mga ibang MC na corny na dahil nasabi ko na kaya hindi na nila gagawin, no? By the way, ito nga pala yung panlimang yosi ko ngayong araw na to. Totoo talaga yan. Iinom kami mamaya, kaya talagang mas binawasan ko pa kaninang umaga para may nakareserba pang yosi para sa akin mamaya. Dati putya, 5 yosi minsan sa umaga pa lang, pagkakape ko pa lang nakakalima na ako eh. Ngayon putya, di ba anong oras na ba? Anong oras na ba? 8:43. Putya, di ba? Ilang oras na akong gising. Dami ko nang ginawa sa araw ko, pang 5 yosi ko pa lang to, kaya baka kaya nyo kung i-Gcash, di ba? Kahit wala naman akong Gcash. Susunod na laban. Siguro pwede ko nang i-lump up na to, dahil si GL naman sa parehong laban, no? GL vs Ruffian at GL vs Husky. Pucha, kalaban niya magkabilang dulo ng spektro ng battle rap, isang pinaka-technical, isang pinaka-nakakatawa na pareho rin may kakayahan maging nakakatawa o technical. Ben, syempre, iba si GL, no? Pucha nga iba rin yung sinusubukan niyang gawin eh. Parang wala naman ako masasabi kay GL, tungkol kay GL na hindi nyo pa alam, no? Basta ang masasabi ko lang siguro obviously hindi magkatabi, hindi magkasunod yung battle niya dito sa event na to, kaya asahan niyo na na magkahiwalay ibang segment siguro ng programa natin. Kayo na bahala manghula kung kailan. Ilan lang naman yung options nun, no? Pero sana dagdag dahilan para panoorin nyo talaga yung buong lineup, no? Alam ko maraming tao na humahabol lang mula sa trabaho. Baka ito na yung panahon na isampal nyo yung boss nyo, di ba? Isampal nyo yung ticket sa mukha nila, tas parang pagkabakat ng lineup, maiisip rin nila na manood rin dapat ako nito, di ba? Tas Ruffian, man, nakita nyo naman sa gubat, bang klase, kahit na putang na hindi siya umabot sa flight niya. Pucha, ika nga sa battle rap sa ibang bansa, yung tawag nila left earth, di ba? Kapag ganyang level na ipapakita sa pukpukan to, putang na, hindi ko masabi. Parang nung gabing yun, si Ruffian, yung ginawa ni Ruffian, parang dami ang kayang talunin na greats sa ganong level na performance. Ganon pa man. At syempre, parang bagay talaga kay Ruffian yung mga ganitong strength clash, di ba? Yung tinatawag natin na technikalan at lalo pang lumiliyab, lalo pang umiinit si Ruff kapag ganon din yung kalaban niya. Pero hindi naman unfair sabihin na si GL may saktong skills din para talunin yung mga ganong klaseng A-game Ruffian, no? Na yun nga, yung A-game Ruffian, nandun na siya sa level na ng mga MC na kapag basta A-game, mahirap na talunin eh. Halos imposible, di ba? Pero kung meron man, yun nga, dyan na si GL.
Tapos sa isang banda, mas posible pa nga ewan ko si Husky naman din ang may saktong skill set din para biglang yariin ng katulad ni GL na ma-execute niya lang ng tama, 'di ba? Parang kayang-kaya ni Husky. Ewan ko kung bakit parang may napansin akong paisa-isang comment na parang hindi na naniniwala kay Husky, man. Ewan ko lang, parang sa body of work ni Husky, balikan nyo lang. Pucha, isa siya sa pinaka-wild na concepts ng mga linya, na mga patawa. At parang hindi siya nauubusan, lagi siya may naiisip na nakakaiba. Siguro, habang lumalanghap siya ng lahat ng mga amoy sa construction o di kaya sa farm niya, kung anong ideang pumapasok sa utak niya, kung ano ng inspirasyon, baka tayo ng palaka o kaya tayo ng pusa sa bubong o kaya tayo ng palaka sa bubong, hindi ko alam. Pero kung meron man nga, parang hindi ito, masasabi ko lang, hindi ito magiging kasing one-sided ng inaakala siguro ng iba. Malay mo, yun nga. At syempre, parang sa MMA lang din yun, hindi totoo yung MMA math. Ang lahat ng mga bagay tulad nito, MMA or battle rap, mas parang rock paper scissors yan o jack and poy talaga yan. Minsan tumatalo sa isa, tinatalo naman ng kabila, na tinatalo naman ng kabila. Kaya malay mo, yun yung mangyayari. Super A-game si Ruffian, na klaseng kayang talunin si Husky, pero talunin siya ni GL. Tapos si Husky, bigla niyang talunin si GL, na kapag yung material naman niya binanat niya kay Ruffian, talo naman siya, 'di ba? Parang basta expect the unexpected talaga, 'di ba? Siyempre si GL si GL, man, tulad ng nakita niyo rin nung 1 minute sa Alter Ego battle sa Rapolo Minefields. Iba cheat code nga siya kung tuusin Pero maganda yung isang breakdown ni Pistolero na na napanood ko minsan, nadaan sa feed ko na si GL nilalaro niya yung salita Hindi laging yung kalaban mismo or 'di ba? Hindi laging sa angle parang kayang-kaya niyang kayang-kaya niyang kumatay base sa laro lang mismo sa salita, sa pangalan mo man 'yun o kung ano man. Basta yun nga yung concepts niya, hindi nauubusan. Lagi pa rin nag-ascend, lagi pa rin may maiisip siya, kuya rin ng mga linya tungkol kay Ruffian at kay Husky na akala natin lahat napakasimple, bakit hindi pa nasasabi yung mga yun, tapos ma-execute niya sa level na hindi mo na pwedeng ulitin dahil inuubos na niya, di ba? Malay mo magpatawa rin si GL kay Husky, tas di ba sobrang expect the unexpected, malay mo si GL yung mag panty bigla dun sa stage, di ba? Yun yung pinakakaiba. Sana ewan ko, baka mas nakakaya pa yun kaysa sa may tumahay sa entablado, diba? Tapos expectations sa event, expect the unexpected to dahil isa buhay semifinals at kumbaga mas kayo na nga yung nagsasabi na ibang level yung isa buhay semifinals kumpara sa finals daw. Ako hindi ako sobrang naniniwala doon, pero gets ko naman yung pinupunto nyo. Ganun pa man, yun nga, meron tayong dalawang semifinal battles. Ang hirap sabihin kung ano mangyari dito. Tapos may isang MC tayo na dalawa yung battle, hindi mo rin masasabi kung anong mangyayari dito. Napakaraming kampiyon, may mga ilang MC na bumabalik, ngayon lang ulit laban. Hirap, expect the unexpected, yun lang talaga. Malay mo sa Jonas Cruz pa lang, baka sabog na kayong lahat kakatawa o ano man. Busog na kayo doon, mag-uwian na lahat, di ba? Hindi natin masabi, baka yung iba dyan battle 2 pa lang sapat na, ganoon ba? Baka malay mo sa battle sa huling battle 7, battle 8, baka biglang may mag-walk-in na 1,000 tao dahil inahabol nila yung mga ibang main event o kung ano man, hindi ko na alam. Ang maasahan ko lang talaga is yun nga, gagawin lang namin yung parte namin para planchado yung takbo ng lahat. At yun, after ng buwelta, hindi ko pa napaplansya tong isang battle lineup ulit.
baka ang bagsak niya is medyo zoning type lineup. Syempre, para sa akin, kahit naman anong lineup yan, mga up-and-comers, mga rookies o kung ano man, parang para sa akin, deserve talaga nila na suportahan nyo at tangkilikin ninyo sa live event. Pero sa usaping syempre, maging responsable sa sa lahat, sa pagpaplano, sa organize, sa financial. Syempre, alam namang bubuk ko yung Metro tent, tapos 10 lang kayong darating, di ba? Tapos, hindi naman pwedeng ganun, di ba? Kaya, syempre, parte ng trabaho ko yung unahan ko na yung projections, mga ganun, expectations sa mga tao. So, kung ano man lineup na mabuo ko, at meron naman na akong mga siguro mga 4 na laban, o na sigurado ako, tas mga 4 na hindi pa sigurado, tas may mga na pending, mga matchup na pinaglalaruan ko pa sa utak ko. Ayun, sana suportahan nyo pa rin yun. Yun lang yun. Kung bigla-biglaan na lang maging big venue type lineup, bakit hindi? Pero hanggang hindi pa, malamang medium to small sized event to. Baka may testing rin tayong isa pang venue. Pero sana suportahan nyo pa rin yun. Tapos syempre, isa pa sa mga events nga natin pagkatapos na itong ng Vuelta Balentong, November 8, Metro Tent ulit. Nabanggit ko naman na din ata sa paisa-isang announcement sa live. Pero syempre, mga taong live lang talaga yung nakakalang nun. Sa lahat ng iba, ayun, sana supportahan nyo kami dun. Live in Manila, November 8. Abangan nyo yan. Live hip-hop performances para sa inyo. Mula sa walang iba kundi kay Kuya Bamboo de Pistola. Ang pagbabalik niya dito sa Pilipinas. At marami pang ibang sorpresa doon sa lineup na yun. Non-battle event ito. Kaya ganun pa man, sana kung di kayo pamilyar, hindi nyo pa kilala, gusto kong isipin na kapag manood kayo, convert ka agad yan. Automatic convert na kayo. Magiging believer na talaga kayo sa ganung Pero gusto kong isipin rin yung sinusubukan nating lutuin na lineup ay para sa live performances na to. Andun nga yung hinahabol natin lagi na umaangat na production quality at lahat-lahat. So pwede nyo sigurong isipin na parang mini festival itong ginagawa natin sa November 8. Syempre sa size at sa dami ng lineup, hindi talaga tatapat sa sa over 200 artists nung Flip Top Festival. Pero eto na siguro yung sa lahat ng mga naghahanap ng kasunod ng Flip Top Festival, eto na siguro yung pinaka susunod na lalapit sa ganung setup natin, hip hop live music para sa inyong lahat. At kita-kits tayo doon November 8. Yeah. Ayun, maraming salamat pa rin ulit sa inyong lahat. Sana pala rin tayo dito sa susunod sa Ahon 15. Sana mabigyan ko kayo ng pinakapatayan na talaga na event na baka kayo magpatayan na kayo sa audience. Sana kita nyo talaga yung efforts natin lahat, mula sa Flip Top staff hanggang sa lahat ng MCs na sinusubukan talagang iangat lahat, mula sa live event experience natin hanggang sa battle rap lyricism at lahat ng aspeto ng pagka-hip hop natin, kung bakit tayo nandito, kung bakit natin ito minamahal at sinusuportahan. Kaya kita-kits September 20. Tapos tag nyo yung mga nyo siguro. Tag nyo yung mga paborito nyong celebrity. Sabihan nyo sila na manood. Wala lang, di ba? Try natin. Balay mo, mapaviral natin. Kulitin nyo ng kulitin. Manonood daw kayo ng Flip Top. Tapos sila naman parang, ano ba tong Flip Top na to? Putya, tapos, di ba, malay mo, mapadpad doon, di ba? Tapos, yun ang Vuelta Balentong 12. Gagawa pa rin kay Ram. At kita-kits tayo doon, September 20. Habol na kayo kung makakahabol pa. At mabigyan natin kayo lahat ng isang pinakamatinding makasaysayang battle rap event ulit ngayong taon. At bago tayo tumuloy-tuloy pa sa mga susunod nating event. At syempre, sa araw ng pag-shoot nito ay andyan na si Jose Marichan. Mamaya-maya ahon na, mamaya-maya Pasko na. At
marami pang kaguluhan sa ano natin, sa bansa natin. Ganun pa man, sana mabigyan natin kayo ng magandang educational, entertainment at inspiration sa kabila ng lahat ng pinoproblema natin. Kaya, kita-kits, Buelta Balentong 12. Yeah.